true worship and true worshipers. Magsimula ako sa paglilinaw sa salitang pagsamba. Ang salitang pagsamba, mga kapatid ko, sa Lumang Tipan, ang Hebrew word yan ay ang salitang histaba. Ang salitang histaba, ang kahulugan ay pagyukod, to bow down. Okay? At marami pang ibang ginagawa sila, hinahapak yung damit nila, kinakalbo nila ang kanilang ulo, nilalagyan ng abo ang kanilang ulo. Ang tawag doon ay histaba. Okay. Then translate itong Hebrew Old Testament in the Greek. Ang tawag dyan ng translation is Septuagint. Itong Septuagint, mga kapatid ko, isa ito sa mga faithful na translations ng Old Testament. At hanggang ngayon, nandyan pa yan, presente. At sa Septuagint, isinalin ito sa salitang proskuneo. Proskuneo, 164 times. At ang ginamit doon sa salitang pagsamba ay ang salitang proskuneo. Nakahalintulad ng salitang histaba na ang kahulugan ay pagyukod. In fact, mga kapatid, makikita nyo na 26 times na ginamit ito sa Gospels, 21 times sa Book of Revelation, pero iisang beses lang na ginamit sa Book of Epistles. At ang purpose ng pagkasulat ng epistles na ito ay para ipaalam sa mga local churches na katulad natin kung paano sila magkakandak ng kanilang sarili sa pagluwalhati sa Panginoon. Subalit magtataka kayo, bakit wala ng malinaw na instruction sa kung paano magsasamba corporately ang mga mananampalataya. At bakit sa Gospels, ginamit ang salitang proskuneo, mayroong bowing down, literal na bowing down. And then sa Book of Revelation, mayroon din ng proskuneo, bowing down. Pero sa Book of Epistles, there is only one. Now, simple na pagsasalita, ang proskuneo ay ginagamit lang sa pagsasamba sa presensya, literal presence ng Panginoon. Sa Lumang Tipan, iisang lugar lang ang dapat sila magsamba. And that is Jerusalem. In particular sa Jerusalem, nang hindi pa tapos ang templo, hindi pa nagawa ang templo, doon sila sa tabernakulo. Nang magawa ang templo, then yung nangyayari sa tabernakulo ay inilipat doon sa templo. In fact, if you read 1 Kings chapter 6, yung glory ng Panginoon nag-transfer doon sa templo at hindi sila makatayo o hindi sila makapasok doon because the temple was filled with God's glory. And you know, bawal sa mga mananampalataya sa Lumang Tipan na magsamba sa ibang lugar. Only in Jerusalem. The reason? Dahil nandoon lang po ang Shekinah glory. Shekinah glory is the presence of God. Yan doon pa ang presensya ng Diyos. Kaya mayroong bowing down, mayroong pagyukod, mayroong histaba. At maintindihan nyo ang sinasabi sa Exodus chapter 20 na hindi ka pwede magsamba sa sinuman na mga Diyos-Diyusan, ni magyukod ka sa kanila. Pag nagyukod ka sa kanila, that is a great transgression. Sa Bagong Tipan, nandito pa ang Panginoong Jesucristo sa Gospels, sa 4 Gospels, nandyan ang presensya ng Panginoon. That's why mayroong histaba o mayroong proskuneo. Mayroong pagsasamba na literally yung bulag halimbawa na pinagaling ng Panginoon ay nagdapa, naglay prostrate, lumuhod, nagbow down sa harapan ng Panginoon. And then, several occasions, 26 times yan. Sa Book of Revelation naman, dahil dinidescribe doon ang mga angels, the 24 elders, nagsasamba sila, they are laying prostrate sa presensya ng Panginoon. Okay? Kaya ginamit yung 21 times. There was a time sa chapter 22 ng Book of Revelation, matapos maipakita ng anghel kay John, the beloved, ang mga
signs and wonders doon, ang mga bagay na darating. Grabe ang paghanga ni John the Beloved at nagluhod siya sa paanan ng anghel. Nabasa ninyo yan? Revelation 22 verse 8. Anong sabi ng anghel? Sabi ng anghel, tayo ka dyan. Huwag mo akong sambahin. Parehas lang tayo. Minsahero ng Panginoon. Sambahin mo ang Diyos. Bakit bawal yon ang proskuneo o pagyukod sa anghel? Because He is not God. Only in the presence of God. So, maintindihan natin sa epistle. Sa book of epistle, nandyan ba ang presensya ng Diyos? What I mean, literal presence ng Panginoon? Bawat lugar nandoon. Tama? Pero, mayroon ba silang dapat na pupuntahan lang na isang lugar dahil nandoon lang ang presensya ng Panginoon? Mayroon? Wala. So, maintindihan natin ito mamaya. So, having said that, basahin ko siyang 1 Corinthians 14, 24-25. Datapwat kung ang lahat ay nagsisipang hula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayan siya ng lahat, masisiyasa siya ng lahat, ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag at sa gayoy magpapatirapa siya at sasamba sa Diyos na sasabihing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Una, mapansin nyo, hindi sumasampalataya yon. Nag-attend siya sa pagtitipon, tapos napakinggan niya ang salita ng Diyos kasi hindi speaking in tongues na malabo. Ang pinag-usapan diyan yung malinaw, may interpreter, maintindihan. Kaya, nang mapaintindi ito, nahayag ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos na siya ay makasalanan, and then nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, and so dumapa siya. Pagdapa niya, sabi niya, narito nga ang Diyos sa presensya ninyo. Yan lang po ang first time na ginamit ito. Isang beses lang, rather, na ginamit sa epistle. So sa lahat ng mga churches na pinasulatan, Romans, Corinthians, Ephesians, Philippians, Thessalonians, lahat yan, wala ng instruction na kung magsasamba sila, magsipagluhod sila. That's why, itong pagsasamba sa John chapter 4, basahin natin, verse 20, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsamba ng mga tao. Okay? Alam ng babaeng ito ang instruction sa lumang tipan na dapat doon lang sa Jerusalem. Bakit? Nandoon lang ang Shekinah glory, nandoon lang ang immediate presence ng Panginoon. Apart from Jerusalem, there is none other place. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Bakit biglang nagkaroon ng pagbabagong ganyan? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat inhanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So may mga katanungan tayo. Bakit sinabi ng Panginoon na dumarating ang oras at ngayon nga na hindi na sa Jerusalem ni sa ibang dako? Bakit? Sasagutin po natin yan by the grace of the Lord. And then pangalawang katanungan, ang mga mananampalataya ba sa lumang tipan ay hindi mga tunay na mananamba? Ang mga tunay lang baga na mananamba ay yung nagsasamba, hindi sa Jerusalem, hindi sa Samaria? Ang sa New Testament lang? Hindi po. Bakit sa epistles na sinulat sa mga lokal na eklesiya ay walang specific at malinaw na turo sa kung paano magsamba ang mga mananampalataya ng sabay-sabay? Wala ng instruction sa tinatawag corporate worship. Wala ng kung pupunta kayo sa pagtitipon na ganyan, dapat nakahanda para umawit, para something like that, o kaya isusundan nyo ang order of worship and so on. There was no such thing. So, makita nyo na mayroong ini-emphasize po dito. Una, ang unang kasagutan
ang focus ng pagsamba ay inilalayo na sa panlabas na mga seremonya sa lumang tipan patungo sa panloob at personal na pakikipag-ulayaw sa Diyos sa pamagitan ng relasyon sa Panginoong Jesucristo ng kahit sinong lahi ng tao. Ang pinagsabihan ng Panginoon na dapat sila ay magsisamba ay ang lahi lang ng mga Hebrew Israelites. At doon lang sila sa Jerusalem talaga magsipagsamba. Mamaya, babasahin natin yung verse na yon. Kung kaya't ang mga tunay na mga Hebrew Israelites, katulad yung Ethiopian, naalala nyo yung eunuch na galing sa Ethiopia, pumunta sa Jerusalem, anong pakay niya? Para magsamba. Okay? Bakit? Siya Hudyo. At 2 beses sa isang taon that they are required para mag-attend doon sa temple. The first is the Passover, ang second is the Feast of Atonement, Yom Kippur, yung sila ay nag-iiyakan doon. Doon sa Lumang Tipan, ang pagsasamba nila, mayroong seremonya. Kung sa atin ngayon, mayroong order of worship. Pero ang seremonya doon, kailangan magdadala sila ng hayop. Tama. Either kambing, karnero, baka. Kung wala ng ganyan, dahil walang kakayahan, magdadala sila ng agbaan, parang kurkuro, then pigeon, mga species ito ng kalapati. Mabasa niyo in the book of Leviticus. Ngayon, papaagusin ang dugo, magbububo ng dugo, dahil ito ay naglalarawan sa darating na panahon na ang isang inosente na walang kasalanan ay siyang magbububo ng dugo para sa kasalanan ng lahat ng tao, hindi lang ng mga Hudyo. So noon sa Lumang Tipan, specific yan na lugar, specific lang sa mga Hudyo, sa mga Hebrew Israelites. Subalit sa Bagong Tipan, dahil dumating na ang inilalarawan doon sa Lumang Tipan, ang inosente na walang iba, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na Diyos na nagkatawang tao, na siyang nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, inalis na po ito. Hindi na kailangan ang specific place, hindi na kailangan ang kung anong mga seremonya na parang mayroong kang gagawin na isang bagay at may ihahandog ka. Ang focus ngayon is not about the place, it's not about the ceremonies per se, panlabas. It's about the heart. Actually, mga kapatid, kahit na sa Old Testament, mayroong panawagan ang Panginoon diyan. That if they will worship by the heart. Pero nahulog din sa ganong seremonya ang mga Hebrew Israelites, kaya akala nila, total nag-aayuno sila, nagsiselebrate sila ng mga feasts, then akala nila magaling na sila sa Panginoon. But if you read Isaiah 58, sabi ng Panginoon, anong hinahanap ko sa inyo? Hindi yung pag-aayuno, kundi ang puso na tumatalikod sa kasalanan, ang puso na sumasamba, humahanga sa tunay at buhay na Diyos. Itong mga outward acts noon, rending of clothes, shaving the head, putting on sackcloth, falling down to the ground. Isa ito as an expression of worship. Pag nagsabi sila magsamba, nakadapa yan sila. Alam niyo, nakakita kayo ng nagsasamba na Muslim, yung nakatuwad ganyan, nakadapa. Ganun ang pagsamba noon ng mga Hebrew Israelites. They lay prostrate. Okay, tapos hinahapak nila ang kanilang clothes, simbolo yan ng repentance, shaving the head, simbolo ng pagpapasakop, putting on sackcloth, yung magaspang na damit, then they fall to the ground. Now, ito nga ang nangyari kay Job. Tingnan nyo sa Job. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatirapa sa lupa at sumamba. Masasabi ba natin ito na vain worship? Hindi. Bakit? May nangyayari sa loob ng puso ni Job na ini-express lang niya sa labas. Ano ang nangyayari sa loob na pinapakita o kaya nararamdaman ni Job
ang kanyang pagkakontento sa Diyos, hindi sa material na bagay, hindi sa mga relasyones niya sa kanyang mga anak o sa kanyang misis. Ang ibig sabihin, kahit na kinuha ng Diyos itong mga bagay na ito, material, kayamanan ni Job, pati ang mga anak niya, 10 namatay isang araw. Ang misis niya, pinagkontra pa siya. Masakit po yun. Masakit na masakit yun. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po doon nakabatay ang satisfaction ni Job. Ang satisfaction ni Job ay sa Diyos. And that's the reason, in-express niya yon sa pamagitan ng histaba, pagsamba, na hinapak niya ang kanyang damit, inahitan niya ang kanyang ulo, nilagyan niya ng abo, at nagpatirapa siya. So there is that experience in the heart, and there is expression in the outside. Experience, expression. Ang problema, mga kapatid ko at mga kaibigan, ang mga Hebrew Israelites, nahulog lang doon sa expression. They become ritualistic. And there is a tendency, makinig ng maigi, ng mga mananampalataya, kahit na noong pagsimula pa lang ng dinecree ni Constantine, lahat ng mga, yung decree of toleration, na lahat ng mga nagsasabi Kristiyano, wag nang magtago sa mga kuweba. Sila ay magsisamba na, magtitipon na. At doon nagpasimula ang mga malalaking mga church buildings. Magagarang mga church buildings. At doon din nagpasimula yung mga order of worship. Of course, later on, it was itemized yan ng Protestantism. So makita po ninyo, sabi ko nga, parang sidetracking, kasi doon na nahulog sa forma. Sa lumang tipan, ganun ang nangyari. In fact, sabi sa Book of Joel, basahin nyo ito, at papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso, at hindi ang mga damit ang inyong hapakin. At kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. So, nung actual na nangyari noon sa mga Hebrew Israelites, nandoon sila sa templo. Nag-attend sila ng parang similar sa ganitong ginagawa natin. Pagkatapos, ang mga ritualis na ginagawa nila doon, ginagawa nila, umiiyak pa yan sila, nagdadalamhati sila, hinahapak nila ang kanilang mga damit. Pero anong sabi ng Panginoon? Rend your heart and not your garments. It is not the outward expression na hinahanap ng Panginoon, but it is the inner experience of being satisfied with God. And you know, sabihin ko sa inyo mga kapatid, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, there is that danger of being formalistic, ritualistic. They have the form of godliness, but denying the power of godliness. And what is the power of godliness? That is, kung tunay tayo na naligtas, talikdan natin ang kasalanan. Huwag tayo magpakunwari na tayo ay nandito parang banal, parang hindi makabali ng lutong kamote, paglabas ng bahay parang leon, parang tigre. Nakita niyo yan? Dinaanan ko po yan sa panahon na nandyan ako sa Roman Catholicism. There is that tendency na mahulog tayo sa ganyan. Akala natin ang pagpapakabanal ay nandito lang kung linggo. At ang mga ginagawa natin, pagbabasa ng Bible, pakikinig, kung mga magpa-participate pa sa pag-aawit, akala natin ay sapat na yon. Only expression without an experience of being satisfied. Dangerous po yon. So ang the issue is not the form or the ritual, but the substance, which is the experience of being satisfied with God. Yan ang issue. Kahit sa lumang tipan, sa bagong tipan. And yet, of course, nang sinabi na nga ng Panginoon na dapat wala na yung mga rituals na yon, wala na yung mga ceremonies na yon sa lumang tipan na naglalarawan lang sa darating na Kristo, then, dapat wala na yon. At yun nga ang nangyari. 1st century, 2nd century, 3rd century,
ang mga mananampalataya, alam niyo kung saan nagsasamba? Wala kayong mabasang church building. Wala kayong mabasa doon na may mga program sila, napakalaking problema ang church building. Kaya ang mga pastors na problema dahil wala ng church building. Wala ng lote at wala ng church building. That is not a problem to them. Why? They are worshiping in houses. Tama? Linggo lang sila napupunta doon. Linggo. Tapos may prayer meeting kung Miyerkules. Anong ginagawa nila pag Lunes? Anong ginagawa nila pag Martes? Anong ginagawa nila pag Webes? Nahulog tayo doon. Kaya yan si Pastor Alamer, hindi niya fundamentalist. Wala na ng prayer meeting kung Wednesday. May araw-araw po ako ng prayer meeting during sa time ng pagbo-broadcast ko. Araw-araw po yun. Hindi ako makapasok sa bahay ninyo, literally, but the preaching can enter your house. If you are but conscientious, if you are but hungry and thirsty for the Word of God, makakapasok po yan sa bahay ninyo. Maliban na lang kung akala niyo magaling na kayo. But if you are hungry and thirsty for the presence of God, for the Word of God, maghahanap ka. Ang taong gutom, maghahanap yan ng paraan para makakain. Kahit na nga ang mga aso, ganyan. So anong sinasabi ko? The picture ngayon ay picture ng Laodicean church. They are rich, they are filled with what? Pero sabi ng Panginoon, you are naked, you are destitute. So ito po ang nangyari. Ang real issue, being satisfied with God, diyan sa presensya ng Panginoon, halos pinalitan ng diablo ng porma. Binalik yung sinasabi ng Panginoon sa lumang tipana. Hindi na yan, hindi na yan, hindi na yan. Ito na. Ang pinakadiwa ng pagsamba ay palayo na sa specific na lugar patungo sa kabigha-bighaning persona na siyang namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na mag-uli. It is palayo na siya. Far away from specific na lugar. Saan nga yun? Sa lumang tipan? Jerusalem. Papunta na doon sa persona. Kaya pag nang sabihin ng Panginoon sa babae, kay Samaritan woman, babae, ang oras ay darating. At ngayon na nga, na ang mga tunay na mananamba, hindi magsasamba diyan sa Samaria o sa Jerusalem, kundi magsasamba sila sa Espiritu, sa Ama, Espiritu at sa katotohanan. So, titingnan mo, ang Ama ba ay nandoon lang sa isang lugar? Is God only in a certain place? A specific place? Nandyan ba? Alam niyo tayong mga dumaan doon sa Roman Catholicism, alam natin yon na consciously or unconsciously, ang akala natin pag mayroong simbahan, nandyan ang Diyos. Dahil pinapaniwala sila na ang Diyos lang ay nandoon sa isang lugar. Kaya doon, kailangang formal ka. Now, kayo ngayon, na mga tunay na kakilala sa tunay at buhay na Diyos, ganun ba ang paniniwala ninyo? Nandito lang siya? Pag Lunes, wala na siya doon, hindi mo nakasama? Pag Martes, wala na siya sa bahay ninyo? Wala sa opisina ninyo? Kaya pwede na lang gagawa ng kung ano dahil wala naman dito ang Diyos? Ganun ba yun? Of course not. Mga kapatid ko, alam natin yan. Nandun ka sa bahay mo, kahit na naglalaba ka lang doon, pero ikaw, ginagawa mo yan na nagpapasalamat ka sa Diyos dahil may lakas ka na ibinigay ang Panginoon at magagamit mo ang lakas mo sa paglingkod mo sa asawa mo, sa mga anak mo, na nilalaban mo ang mga damit nila. Nagluluto ka, pinapakain mo sila, nagpapasalamat ka sa Panginoon. 1 Corinthians 10:31 po yun. Anong sabi? Whatsoever you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. Gawin mo yan na ang Diyos ang hahangaan. Ang Diyos ang hahangaan. Pero kung nagreklamo ka, sige mo reklamo, naglalaba ka, nagluluto ka, dahil ikaw lang na palagi ang nagluluto. Sino naman magluluto? Ikaw lang naman na nandoon. Di ba? Reklamo ka, it will not bring glory to God. Naintindihan nyo? And I tell you, kung maintindihan po natin ito, this will set us
in the liberty of worshiping God. Ang ibig sabihin, wow, andito, conscious ako sa presensya ng Panginoon. Hindi ako pwede gumawa ng kalokohan dito. Andito ang Panginoon. So, ang pinakadiwa ng pagsamba ay palayo na sa specific na lugar patungo sa kabighaning persona. Bakit sinasabi ko kabighaning persona? Ito kasi, ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay makilala ng ating puso, humanga po tayo doon sa Kanya. Actually, ang tinatawag na faith sa Bible, pananampalataya, makinig ng maigi, ay parang triangulo yan. Naintindihan ng ating isipan ang dapat nating sampalatayanan. So mayroon tayong knowledge. Naramdaman ng ating puso na kailangan natin siya. So there is that emotion. Nabighani tayo sa kanyang kagandahan, kaya't nag-decide tayo na lumapit sa kanya ng buong kapakumbabaan. At nang tayo manampalataya, sabi ng Panginoon, tayo ay linigtas. Kaya nga may mababasa kayo sa Bible, sabi diyan, ang hindi gumagawa ng katwiran, hindi nakakita sa Diyos. You read it in 1 John. Anong ibig sabihin niya? Kailangan ba makita ng literal nating mga mata? Ang Diyos? Hindi po. But we can see through the eyes of our faith ang ugali niya. Na kahit na hindi tayo karapat dapat mahalin, minahal niya tayo. Nararapat na sana tayo na ibulid sa dagat-dagat ng apoy dahil sa ating mga kasalanan, pero hindi. Binigyan tayo ng pagkakataon na makarinig ng kanyang ebanghelyo. At nang mapakinggan natin yun, ang banal na Espiritu nagpaunawa sa atin kasama yung pastor na nag-preach. And then, ang banal na Espiritu humawak ng ating puso. We were pricked in our hearts. Nakita natin ating sarili na tayo makasalanan. At parang wala na tayong pag-asa. Pero on the other hand, pinahayag ng banal na Espiritu ang kagandahan ng Panginoon. His loveliness na inibig niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Yung panahon na yon, nabighani ka. And that's the reason you take Him as your Savior and Lord. So, ito po, Deuteronomy 16:5. Sige, basahin natin. Hindi mo maihahain ang Paskwa sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinibigay ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Hindi pwede sa kung anong lugar. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan, ay doon mo ihahain ang Paskwa sa pagtatakip silim, sa paglubog ng araw sa panahon na iyong inialis sa Ehipto. There is only one specific place sa Lumang Tipan. That's why kung mabasa niyo sa Book of Daniel, nang si Daniel ay nanalangin, binuksan niya ang bintana, and then, ang kanyang focus ay doon sa Jerusalem. Bakit? Because nagsasamba siya doon sa Diyos na nandoon ang immediate presence na sinatawag Shekinah glory. Subalit pagdating mo sa Bagong Tipan, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Makinig ng maigi. Ibig ko ngang ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako. Everywhere. Anywhere. Huwag niyong tularan yung babae na pagdadaan dito, diyan lang magnanalangin. Pagkatapos nang pumasok siya dito, wala naman palang Diyos. Simula noon, dumadaan lang siya. Wala namang Diyos dito. Akala niya nandoon lang. Nandoon lang sa isang lugar. Doon pinapaniwala ang ating mga magulang. May milagrosa doon, may milagro doon sa Salvation Bacon. Nagmimilagro doon ng Birhen. Kaya pupunta tayo, magdala tayo ng kandila. Pero mag-abuloy tayo. Di ba? O kaya doon sa Tiwi. Punta tayo doon sa Tiwi. Punta tayo doon dahil may milagrosa naman doon. Naku, ang daya ng Diablo. Doon tayo hinuli sa ganung mga kalukuhan na ang sabi ng Biblia, anywhere you can pray. Di ba? Anywhere. In fact, ang mga tunay na mananampalataya, pari sila sa harapan ng Diyos. Anywhere we can pray, anytime we can pray. Na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Nandyan pa rin ang emphasis. Ang prayer dapat wala ka ng
tinatago na kasalanan dyan, wala ka ng kagalit. Hindi ka makapray pag may kagalit ka. Di ba? Tunay? Kayong mga mag-asawa, kung hindi kayo nagkasundo, magkagalit kayo ng misis mo, nakakapag-pray ka? Totoo ba yun? Totoo. Kung tunay ka. Pero kung hindi ka tunay, magpapasagin-sagin, magpapakunwari ka na lang. Pero ang banal na Espiritu nagsabi sa'yo, Hoy, hipokrita. Di ba? Kasi real po ang Diyos. Sabihin ko sa inyo, real kahit hindi makita ng ating spiritual na mga mata, ng ating literal na mga mata, makita siya ng spiritual nating mata. Nandito ang Diyos. So, what about this? Iniunat ang mga kamay. Okay? Kailangan ba kung mag-pray tayo, nakaunat ang kamay? Kung wala ka ng kamay, paa. No. I believe that is an expression of sincerity, an expression of repentance. But inside, nandoon pa rin yun, walang galit at pakikipagtalo. Nakita niyo ang emphasis? It's an inner expressed in the outside. So, the issue is not the beauty of the place, but the beauty in the splendor of the presence of a holy and loving God. Yan pong issue. It's not the beauty of the building. Anong ibig sabihin nito? Huwag na nating pagandahin ang building? Oh, I'm not saying that. Pwede naman pagandahin kung kaya natin, pero hindi yun ang emphasis. Tama? Balang araw, kung gusto niyo aircon ito, di mas maganda, di ba? Pero delikado baka matulog kayo. Anong ibig kong sabihin? Hindi naman masama kung pagandahin mo. But that is not the primary thing. Kung kinakailangan balang araw na mag-expand tayo at dahil puno na tayo, nothing wrong about that. But do not forget that it is just secondary to the presence of God. John 4:23, dapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sabi ng Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, not in falsehood. Matthew 15:7 and 8. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. That's his expression. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. There was no inner experience. There was no communion with God, enjoying God. Wala. Kailangan na lang magsimba dahil si pastor, baka sabihin tayo na nag-backslide na tayo, hindi tayo nagsimba. Diba? Datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sabi ng salita ng Diyos. When the heart is far from God, worship is vain, empty, non-existent. Totoo po yan. Pag ang puso po natin ay malayo sa Panginoon, we are not enjoying Him. We are enjoying someone or something more than God. Then kahit na anong iyak-iyak mo dyan, kahit na anong attend mo faithfully, sayang daw yun. Empty, hungkag, hindi totoo, non-existent. Sana tulungan tayo ng Panginoon na makita po natin ito and every time na tayo magtitipon ng ganito, mayroon talaga ng longings in the heart. So, anong ibig sabihin ng pagsamba sa tunay at buhay na Diyos? Ito ay panloob na karanasan ng pagkakontento sa Diyos na ipinahahayag sa anumang sirkumstansya ng buhay. That is everyday experience. Okay? Na ini-express sa anumang sirkumstansya ng buhay. Ano ang tamang paghahanda kapag lumalapit tayo sa Diyos para magsamba? Dapat ay gutom at uhaw ang ating mga puso sa presensya ng Panginoon at sa Kanyang salita. Yun ang paghahanda. Mabuti na nire-remind tayo ng leader natin dito na mag-pray tayo bago tayo magsamba. Pero alam niyo, pwedeng maging ritualistic yon. Ang napakaganda,
Saturday pa, nananalangin ka na, gutom ka na, uhaw ka na sa presensya ng Panginoon at wow, magsasamba kami kasama ng mga mananampalataya, kasama ng mga kapatid ko sa Panginoon. Wow, makakarinig kami ng preaching. Then, makakarinig kami ng mga pag-aawit. So, excited ka na. Pinaghanda mo na nga siguro ang sapatos mo. Kung medyo hindi shiny, i-shine mo. Di ba? Ito mga verses, tapos na tayo. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Ano ang nararamdaman ng psalmist na ito sa kaloob-looban ng kanyang buhay? Nararamdaman niya ang spiritual na kauhaw. Gusto siya nandoon siya sa presensya ng Diyos. Tandaan po ninyo, Old Testament setting ito, hindi katulad natin ngayon. We have a greater scope of realization of God's presence. Noon sa kanila, alam nila, sakay na glory lang yun. Kaya pag hindi sila maka-attend doon, pag hindi sila makapunta doon, nako, hindi sila mapakali. Barang na sila nasa tuyo na lugar na walang tubig. Sa gayoy, tumingin ako sa iyo sa sanktuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Tumingin ako sa iyo sa sanktuaryo. Ano ba yung sanktuaryo? Kung sa atin yung parang itong tinitipunan natin, sanctuary. The place where God is. Sanctuary. So si David, ang psalmist nito, sabi niya, ako, tumingin ako doon, pupunta ako doon upang doon makita ko ang iyong kapangyarihan that I might see your glory, your power and your glory. Makita ko ang kapangyarihan mo at ang kaluwalhatian mo. And then, binigay niyang reason dito. For your loving kindness is better than life. What is greater than life? Ipagpapalit mo ba ang buhay mo sa pera? Of course, hindi. Ipagpapalit mo ang buhay mo ang buhay ng mga anak mo sa pera? Of course, hindi. Pero, pwedeng ipagpalit ang buhay sa kagandahan ng Panginoon. What does it mean? Meaning, it doesn't matter, may kahirapan, basta I will be in the presence of the Lord. Yun ang ibig sabihin. At alam ko na may sakripisyo naman, pero may kagalakan sa loob. Sabi ng Psalms, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hindi mabigat ang paa, hindi maraming alibay, hindi na magigising ng alas 9 na dapat magtipon dito 8:30, darating kayo dito alas 10. Sabihin ko po sa inyo, maliban na lang kung wala ang laman ang inyong puso. Pero kung may laman ang puso mo, maybe konting cultivation lang nito. Nasabihin natin, Panginoon, like David, hahanapin kita early morning. Hanapin kita. Mga kapatid, mga kaibigan, kumusta ang ating relasyon sa Panginoon? Kumusta ang ating pagsasamba? Kung siya ay talagang na-experience natin ang kanyang kagandahang loob, na-experience natin ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagliligtas, kumusta ang ekspresyon? Tulungan po tayo ng Panginoon